independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung naiintindihan ninyo eh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Oh, nakikipagdebate ka pa sa akin eh. Akala ko ba ano ka, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh! Yun. Ano naman tayo? Gawa tayo ng video sa mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Exciting eh. Yung balita nung isang araw, hindi ako nakagawa ng video kagahapon kasi umalis kami ng pamilya ko, pumunta kami dito, naggala kami sa katabing town ng Brandon. Sa mga nanonood pala nandito po ako sa Canada, chismoso sa mga nangyayari sa Pilipinas. Kasi baka mayroon pong nag-click dahil dyan sa aking thumbnail yung tungkol kay Senator Marcoleta. Hindi po ito yung usual na mga videos ko, pero wala lang, ginawa ko lang din para meron tayong ibang topic naman kasi ang usual na mga videos ko po yung mga pagpapapunta rito sa Canada, yung mga nangyayari dito sa Canada. Kaya lang interesting yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, saka hindi lang sa interesting, kaya lang ako, concern lang ako sa mga nangyayari dyan. Alam nyo naman, pera ng bayan yung winawaldas ng mga animal na mga politiko natin eh. Kaya parang gusto ko lang din na pag-usapan dito sa channel ko. Saka meron mga nanonood kasi sa akin, mga nandito na rin sa Canada. Tapos, alam nyo yun, hindi na rin sila masyadong updated sa mga nangyayari. Pero ito, yung malamang, itong mga nangyayari na to, mga big news kasi ito eh. Kaya hindi lang nationwide, hindi lang worldwide to yung mga nangyayari sa balita natin ngayon. Kasi syempre 'di ba yung mga nangyayari nga sa Nepal, sa Indonesia, parang nangyayari ngayon sa Pilipinas. So nagbabantay yung buong mundo sa mga nangyayari sa Pilipinas. Pero ito kasing mga to, ito yung parang yung mga maliliit na pangyayari sa Senado mismo. Nung isang araw, ang haba na kagad ng intro, Nung isang araw kasi, merong isang news channel na nag-expose sa asawa ni Senator Marcoleta, na kaya pala napapansin nyo sa mga huling Senate hearing sa Blue Ribbon Committee. Si Marcoleta pa yung Blue Ribbon chairman. Parang pang ilang Senate hearing pa lang, pang una pa lang yata, na parang gusto niya na kagad maging state witness yung mga Diskaya. Ngayon, syempre, ang pinopoint niya ron, gusto niya ron maging state witness kasi ang dami nga mga binabanggit na mga pangalan. Yung mga binabanggit na pangalan naman, puro mga congressman lang. Tinanong pa ni Jinggoy kung mayroon bang senador diyan, sinabi wala. Tapos ngayon, 'di ba, nalaman natin nakasama pala yung mga senador na yan, mga pulpul na sa senador ngayon sa past administration. Ngayon, merong nilabas si Senator Ping na sa lahat ng mga nakaupong senador lang ngayon, 3 lang yung hindi lumabas sa pangalan sa mga insertions na yan. Sinasabi ko lang dito na yung mga Diskaya, hindi sila pwedeng gawing state witness kasi una, sila yung parang pinaka malaking malaking kinulumbat sa pera ng bayan eh. Tapos pa sila, puro kasinungalingan yung mga sinasabi, kulang-kulang. Kaya pa magbanggit ng ibang mga dawit, meron silang pinoprotektahan. Ngayon, dito na pumapasok si Marcoleta na sabi niya, natin to, gawin nating state witness. Hindi siya pinirmahan ni Senate President saka DOJ. Si Senate President si Tito Soto. Nag-aaway pa nga sila dun eh. 'Di ba, nagkasagutan sila sa parang mga privilege speech ni Marcoleta. Tapos 'yun.
Yun pala. Kaya naman pala, ganun siya ka-protective. Tinanong pa siya ni Senator Ping, bakit masyado kang protective dito sa mga Discayas? Sabi niya, hindi raw siya nagiging protective. Halatang halata naman. O ngayon, nalaman natin na yung kanyang asawa pala, affiliated sa, sa mga Discayas. Affiliated kasi siya sa mga insurance company na gumagawa ng bond para sa mga companies ng mga Discayas. Meron yung 2016 yata yun na yung anong company ni nakasali si asawa ni Marcoleta, yung Milestone na na company, insurance company, naglabas ng 19 million para sa sa Elite General Contractor company ng Diskaya. Tapos simula nun, yung mga companies na affiliated yung asawa ni Senator Marcoleta, kasama na lagi sa mga sa mga companies na mga Diskaya. Medyo magulo tong kwento ko na to kasi kung mas maganda i-research niyo yung mga to sa mga political channels. Sa akin kasi pinapanood ko lang din itong mga to, kaya lang binabalita ko lang sa inyo. Gusto ko lang din ma-vent out, maikwento sa iba. Yung sa mga parang mga casual viewers lang na katulad ko, na ito yung pagkakaintindi ko. Kaya kung kayo, meron kayong mga tingin nyo, mali yung sinabi ko, i-comment nyo na lang sa baba. Tapos yun nga, di ba? Kaya pala ganun siya ka-protective sa mga Discayas. Kasi merong connection sa sa asawa niya, di ba? Yung sinasabi nga ni ni Attorney Claire, kaya pala ganun siya na pinipilit niya na ipasok sa witness protection yung mga Diskaya para mabawas-bawasan yung mga kasalanan. Kasi merong immunity yung pagka nasa witness protection ka. Syempre, hindi naman pwede yun kasi sila nga yung main parang main villain Tapos ilalagay mo sa witness protection. Tapos ito na yung pinaka-latest na balita. Kanina kasi umaga na po dito sa sa Canada. 9 o'clock na, 9 AM. Napanood ko tong balita na to, pumutok mga bandang alas 12 yata ng madaling araw dito. Wala na, hindi na ako nakapag-video. Tulog na mga tao dito, baka makaabala tayo. Meron siyang interview si Senator Marcoleta sa Abante ba yan? Ito, pakita ko sa inyo. Yan yung clip. Independent nga kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na po ba tayong ganun? Dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung argumento namin namin mo dito. kasi delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko pa yun, Sen. Tinawag mo kami ritong tanga. O diba, ano yan? Yan ba yung mambabatas na ibinoboto nyo? Hindi nga niya masagot yung word na delikadesa Ano to? Na-trigger siya sa word na delikadesa Tapos ang malupit pa nun, sinabihan niya ng tanga yung mga reporter na visit na rin yung anchor. Hindi ko kilala yung mga yung mga anchor na to, yung mga reporter na to. Pero hinahanap ko nga yung full video, hindi ko mahanap. Parang siguro kahit sa Abante na sa Abante na channel, wala na, parang na siguro, tinake down na siguro kasi syempre senador yung kalaban nyo di ba? Pero tama lang naman yun, ganyan nga yung mga journalist, dapat lumalaban sa dapat boses kayo ng tao ayan, nabisi si Marcoleta, sinabihan tanga. Tawa ako ng tawa agapon, pinapanood ko. Siya, parang nararatel na si Senator Marcoleta. Puta, naiipit to. Kaya pala, meron palang agenda. Kaya pala ganyan siya.
Kaya ngayon, yung mga tao galit na galit sa kanya. Kahit anong sa mga news outlet, pagka tungkol sa kay Senator Marcoleta yung topic, mga comment puro negatibo. Isa ka rin pala sa kaya pala ganyan kaka-protective sa mga yan. Nakita na ng mga tao yung hidden agenda niya. Pero bilib ako sa Philippines. Kasi doon mo makikita na nag-iisip na yung mga tao. Hindi tulad dati na parang bulag lang sa mga nangyayari. Na sumusunod lang sa mga politicians na gusto nila. Ngayon, tinitignan na nila kung tama ba o mali yung mga politicians na pinapalaw nila. Kaya kudos sa mga kababayan natin. Yan, magising na tayo. Tingnan niyo yung mga politicians na mga pinagboboto nyo, mga karamihan, mga pulpul. Lulubog ang Pilipinas, hindi lang sa baha, pati sa korupsyon. No? Yun lang, binalita ko lang muna sa inyo para mabilis ang video lang. Para meron lang tayong update. No? Yun lang, like, share, subscribe mga kaya. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.